Hello, good morning mga kasablayan at nandito na naman tayo upang makagawa na naman tayo ng ating content ngayong umagang ito at ngayon nga po pala ay araw na ng linggo at tayo po ay patuloy na nag-aantay sa mga resultang ating ipinaglaban tungkol sa ating mga benepisyo at hanggang ngayon nga po pala ay talagang wala pa rin. Nakakalungkot mang isipin kasi sa tagal na natin dito ay magsi 6 month na tayong tambay ay talaga namang ang isip din natin ay hindi na natin masyadong makontrol din na yung masabi natin hindi tayo mag-iisip kasi sa nangyayaring ito hindi natin na talaga maiwasang hindi mag-isip kasi siyempre may mga pamilya rin tayong nag-aantay sa atin at hindi natin alam kung talagang kailan ba talaga tayo makakauwi. At ang isa pang problema natin dito ay yung ating income sa araw-araw. Paano ang ating mga pagkain, Paano ang ating pang-araw-araw ng mga panggastos? Hindi nga tayo makapadala sa ating pamilya at hindi natin maisip kung hanggang kailan din kakayanin ng mga pamilya natin sa Pilipinas yung mga problemang ating kinakaharap dito. Napakasaklap kung kailan tayo nagsuffer ng napakatagal na panahon dito sa ating pinapasukan ay ito pa ang isinukli sa atin ito pa naging kabayaran nila sa ating mga pagsasakripisyo sa kanilang company. Napakasaklap talaga ng ating wala ka ring malapitan masyado dito sa Saudi kasi kahit yung ating embassy ay nagtatanong din kami kung ito ba ay kung kanino ba kami lalapit at sabi nga nila ay hindi na rin daw nila saklaw yung kasi company naman daw ang may problema kaya hindi natin alam kung talagang saan tayo lalapit. Kasi nung minsan pumunta kami ng embassy at kami na nagpa-barcode para sa aming exit visa ay yun nga natanong namin kasi napakatagal ng panahon na napakatagal na nating nagtatambay rito, mag-6 na buwan na talaga. Kaya tinanong din namin, kanino po ba kami pwedeng lumapit at para yun nga, maasikaso kaagad ng madalian yung aming mga problema at sabi nga nila, ay company din daw ang kakasagot ng aming mga problema. Wala man lang tayo makuhang magandang sa kanila na sabihin man lang nila na sige, ibigay nyo nga mga pangalan nyo para kahit pa paano ay mailapit namin kayo kung saan namin kayo dapat mailapit kaso wala turo-turo din talagang wala na tayong alam na pwedeng lapitan dito sa natin. Kaya marami kami rito, hindi lang kami mga Pilipino iba't ibang lahi, may Pakistani, may India at mayroong mga Bangladesh. Kaya ewan kung kailan ba talaga tayo makakauwi pa ba tayo, ganun. Maraming katanungan din sa ating mga pagkatao ngayon marami tayong tinatanong kung bakit na nangyari din sa atin to sa kabila ng ating pagsusumikap na magkaroon tayo ng magandang buhay o wala, nauwi rin sa wala ang ating mga pinaghirapan kasi unti-unti ring nawawala kasi sa tagal na nating hindi nakakapagpadala rin. Siyempre mga napupunta na nating ibang gamit ay hanapan mo na lang ang paraan para ma-survive mo yung iyong pansariling pangangailangan, di ba? Sa Pilipinas ay wala naman din basta-basta magpapairam sa iyo kung wala ka ng income. Kaya tsaka mahirap ding hiram ka ng hiram mamaya ay hindi mo mabayaran ng sakto sa buwan na o petsa na inyong pinag-usapan ay mahirap. Kaya ewan ko ba, magulo. Yan yung kasama ko rin si Valencia ay isa rin yan sa malaki rin ang problemang kinakaharap din yan siyempre lalo na may pinagdadaanan din sila sa Pilipinas din ay talagang napakahirap ng sitwasyon mga kasablay. Kaya ewan ko ba ba't nangyari sa amin din to, dekada kami dito pero ganito ang nangyari sa amin. Sa kabila ng ating pagsasakripisyo sa ating dating pinapasukan ay ito pa naging sukli nila sa atin. Kaya talagang magulo talaga ang ating isip. Di tayo makatulog ng maayos, siyempre may mga problema tayong iniisip.
Okay lang sana kung habang tayo nag-aantay ay binabayaran nila tayo ng araw natin. Siyempre, 'di ba sa Pilipinas pag hindi nagbayad yung isang sa mga kampaning nireklamo mo at naantala yan, pwede mo pa siyang ireklamo ulit ng panibagong ano. Katulad nito, ilang buwan na kami pinagantay. Pero dito parang wala lang. Parang parang wala lang dito. Parang ano lang, talagang easy lang sa kanila lang gumawa ng mga ganitong ano sa mga tao. Kukunin nila tapos pahirapan nila, no? Napakahirap. Hirap talaga ng ano. Dapat ang ginawa na lang sana nila no mga time na talagang alam nilang humihina na, dapat pinauwi na lang yung mga tao. Kasi ginawa nila ng maayos sa Pilipinas, dapat binalik din kami sana ng maayos sa Pilipinas. Kaso marami rito talagang mga tiwali ng mga company na hindi naman napaparusahan din. Kaya ang mga nagsasuffer yung mga katulad natin na ano, mga simpleng trabador lang na matagal din nilang pinakinabangan, no. Kaya lahat talaga ay nagfile na talaga kami ng case. Talagang wala na nakatiis. Lahat yung mga huling batch na mga dating hindi nagfile ay ngayon yung mga nagfile na rin. Nagfile na rin sila. Kasi wala nang improvement talaga yung pinapasukan namin, talagang ano na, wala ka nang makikitang pagbabago. Wala ka nang nakikitang pagbabago. Yan, maglilifting sila ng ano, taga-kabilang company yan, maglilifting sila ng malaking cable. Ilalagay nila yan diyan sa ano, diyan sa hinukay nila diyan sa ano, sa kalsada. Buti pa sila tuloy-tuloy ang trabaho. Kami talagang ano, medyo nalalagay na sa alanganin. Nahiya naman tayong lumapit sa mga taong alam natin na pwede natin lapitan, kasi siyempre may mga pamilya din sila. May mga obligasyon din sila na dapat nilang gampanan sa kanilang mga pamilya. Kaya yun din ang isang dahilan kung bakit hindi rin tayo basta-basta makalapit. Kahit sabi natin kamag-anak natin yan o kakilala naman natin yan, ay hindi rin tayo basta-basta makalapit o makahingi ng tulong, no? Kasi siyempre sa hirap ng buhay din ngayon, kahit sabi mong nasa magandang lugar sila o bansa, ay isa rin ang kanilang problema. Minsan ganito rin sa atin. Kaya yun, nagdadalawang isip. Tsaka ang iniisip ko pa rin, kung lalapit ka at hindi ka mapagbigyan, parang sasama din ang iyong loob, no? Lalo't minsan pag nag-message ka, kinabukasan pag mag-a-attempt ka ulit, magme-message sa kanya, hindi mo naman siya ma-message kasi naka-private na o kaya naka-block ka na sa kanya. Maraming gano'n nangyayari. So umpisa makikipag-ano sa'yo, usap. Tapos pag i-message mo ulit siya sa mga susunod na mga ano, wala na, hindi ka na maka-message. Kasi minsan naka-private na o kaya naka-block ka na sa kanya. Kaya masasaktan ka lang. Masasaktan ka lang talaga. Kaya maganda pa yung may mga tao nagbo-voluntary na sila mismo tutulungan kayo, maganda yon. Pero kung yung hingi ka ng tulong tapos hindi ka mapagbigyan, tapos yun nga gagawin pa sa iyo, ibablock ka o kaya magpa-private siya para hindi ka na maka-message, ay masakit para sa iyo yun, no? May problema ka na nga tapos madadagdagan pa ng isipin mo gano'n, ay hindi talaga maganda. Sana ay talagang magkaroon na ng resulta. Itong buwang pa, isang buwang pang antay namin, kung talagang wala ay talagang matatagalan siguro talaga kami dito. Okay lang kung nag-iisa ka lang. Paano yung mga nag-aantay sa iyo sa Pilipinas, no? Yung mga umaasa sa iyo. Napakahirap ng sitwasyon talaga.
yan lamang mga idol at tayo po maglalakad-lakad muna ngayong umagang ito at yan ay na ano ko lang nailabas ko lang yung aming nararamdaman at sana nga ay ang wish ko sana ay magkaroon din ng magandang linaw na at isa lang naman ang hangad namin, makauwi na kami sa Pilipinas. Yun lamang po, magandang umaga po, bye bye po, maraming salamat, bye bye.